Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating Be the Church series po mga kapatid. At kung ano lang ang ibigay ng Panginoon sa akin na mensahe, marami na akong naisip mga kapatid. Pero ito ang binigay, praise God, sa akin na sasabihin dito, bigyang highlight mga kapatid sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Okay, mission trip for youth camp. Amen. Designed ito sa mga J20s dahil sa kanilang pagkakaibang panahon sa pag-live mga kapatid. So ready na ang form. Sister Joy Gregorio will collect it. Collected already. Or will collect the sign up form later. Ginagawan pa ng paraan ang mission trip sa March, April dahil napakataas. Tumaas naman siguro talagang pamasahe. At humaba din mga kapatid ang ating duration ng mission trip na ito. So pwede siguro hatiin na lang ng iba sa inyo dahil may tatlo tayong pupuntahang lugar. No, dadaan tayo, diretso tayo sa Iloilo City. And then punta tayo ng Bacolod. Bisitahan din natin yung mga kapatiran natin nagpastor. And then punta tayo sa Bayawan ulit mga kapatid. Sa Dumaguete, Bayawan City, Negros Oriental. So Iloilo, Bacolod, and Bayawan. So Panay Island, Negros Island, sa dalawa sa Negros Island, Negros Occidental, and Negros Oriental. Saan kayo makahanap niyan? Dito lang yan sa Joy Fellowship. Praise the Lord. Habang tumatagal, hindi nababawasan mga kapatid, nadadagdagan. Amen. Praise God. Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Let this mind be in you. I'm reading in King James Version. Which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa kaunti naming panahon. Hapong ito, Lord God, touch our minds, anoint, Lord God, this vessel to speak forth your word, anoint our ears to hear and to do your word, Panginoon, in Jesus' name. And everybody say amen. You can be seated, mga kapatid. Praise God. Ituloy niyo na yung palakpak ninyo. Natin, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngayon makapalakpak na ako dahil may lapel na mga kapatid. Praise the Lord. Thank you kay Brother Marteo, Brother Melvin at sa music team mga kapatid nag-provide nito. At nagpabili na ako ng iba pa para kung may magdrama-drama tayo dito. Wala nang hawak na microphone. Ngayon nakapalakpak na ako kasama sa inyo mga kapatid. Praise God. Tatalakayin natin mga kapatid ang subject na ang pamagat ay apostolic attitude. Diba? Be the church. Truly, we are the apostolic church in Singapore. Amen. And I'm glad I'm part of the apostolic church in Singapore because we follow the apostolic teachings. Amen. Hallelujah. Ang doctrine po natin ay apostolic. Ang worship po natin ay apostolic. Praise the Lord. Hallelujah. Ang prayer natin is apostolic. Look what the Lord has done. Sabi nga, answered prayers mga kapatid. Ang iba talaga kalooban na ng Panginoon, nakunin na sila. Kaya yung mga hindi gumagaling at napupunta na mga kapatid, natutulog na lang, ay kinuha na sila ng Panginoon. Praise God. Dahil anong sabi ng scripture mga kapatid? Precious in the sight of the Lord are the death of His saints.
Amen. Kaya nga talagang walang makakuha sa atin mga kapatid, walang masasabi nating makagawa ng masama sa atin. Diyan man ang statement mga kapatid, walang mangyayari sa atin mga kapatid kung hindi ipahintulot ng Panginoon. Praise God. Dapat panghawakan natin yan. So apostolic attitude. Okay, tinignan ko sa Tagalog. Ang iba na tanong ko mga kapatid, ito sa dialect kasi sabi ko hindi na ako mag-trust na talaga sa Google. Sa Tagalog, apostolikong saloobin. Okay, praise God. Sa Ilocano, apostolikong ugali. Natanong na ito eh. Sa Cebuano, sige nga. Apostolikong pamatasan. Or mas may laom pa. Tinamdan. Praise God. Sa Hiligaynon, apostolikong batasan or kasi parehas din yun, di ba? Pamatasan, batasan. Pero may madalong pagid. Apostolikong panimuot. Praise God. Amen. Let me remind us mga kapatid, the church is the most unique entity on this earth. Can I hear an amen mga kapatid? Jesus said in Matthew 18, upon this rock I will build my church. So it is God's church. Jesus is the builder and the owner of the church. Amen. Let me remind you that Jesus did not say he will build his churches, but his church. There is only one church, and its teachings, its doctrine, its message has never changed. The church is not a social or religious clubs. It is not a denomination. It is not made of all Christian denominations. It is not a business or business centers. It is not an educational or charities institutions. It is not a political platform or not political platforms. The church is not a place. It is not a building. It is not a preaching point, though we preach here. It is not a spiritual service provider. The church is a people. The new covenant, blood-bought people of God. Amen. That's why Paul said, Christ loved the church and gave himself up for her in Ephesians 5:25. Praise God. Jesus didn't give himself up for a place, but for a people. For you and me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So the church has been chosen, called, and anointed to proclaim the greatest gospel message of salvation. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, special people. Amen. Sambayanang pag-aari ng Diyos. The Apostolic Church is devoted to Scriptures, the Word of God, the final authority in doctrine and life. Praise the Lord. And the church devoted themselves to apostles' teachings and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer in New Living Translation. The early church of the book of Acts was marked by several distinguishing characteristics. Nakuha na natin yun last week mga kapatid, dagdagan ko lang ng kaunti. Yung distinctiveness natin. Alam niyo ba mga kapatid, sa Acts 2:43 nakita natin doon, praise God, na number one characteristic, ang uniqueness ng church is yung sa word na tinatawag reverence. Amen. Paggalang. Everybody say reverence. Deep respect or fear of God. Acts 2:43, then fear came upon every soul and many wonders and signs were done through the apostles. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda or himala ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Amen. They had reverence or extreme fear of displeasing Him. Takot sila, praise God, na masaktan
ang Panginoon sa kanila. This was not a momentary panic, but an attitude that shaped their life. Itong reverence, ito yung pag-uugali o saloobin ng mga unang kapatid natin, mga kapatid. Praise God. At yun ang humugis ng kanilang buhay. Praise God. Alam ko na pag-usapan natin last week yung lifestyle. Di po ba? Pagkatapos ng apostolic prayer is apostolic lifestyle. And then ang panglima, ano yung last, by way of review, ano yung last week mga kapatid? Power and demonstration. Amen, of the Holy Ghost. Ang pagkatakot o paggalang nila sa Diyos probably intensified as many signs and wonders were done and through the apostles. Amen. Maraming kababalagan at himala ang nangyari sa pamamagitan ng apostol. Praise God. Kaya ang mga kapatid, beware of them who does not teach the teachings of the apostles. They may call themselves church also or denominations, mga kapatid. But if they don't teach the apostles' doctrine, you must beware of them. Amen. One Persian poet said on the topic of reverence, he said, I fear God. And next to God, I chiefly fear Him who fears Him not. Sabi niya, takot ako sa Diyos. At ang pangalawa, sabi niya na kinatatakutan ko ay yung taong walang takot sa Diyos. Why? James 2:19 says, you believe that there is one God, you do well. You must believe. Because James said, even the demons believe and tremble. Praise God. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, hallelujah, sabi dito nga, huwag kayong maghiganti. Sa halip ay bigyang daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Praise God, maging matakot tayo sa Diyos. Hayaan na lang natin yung hindi nananampalataya sa Diyos. Huwag na din natin silang gantihan or labanan, mga kapatid. Praise God, dahil ang Diyos ang naghihiganti. Ang Diyos, mga kapatid, ang magpanimalos. Tama ba yun? Amen. Hallelujah. Ang Diyos, mga kapatid, ang magtimalos. Hindi ka mo magtimalos. Amen. Hallelujah. Ano yan sa Ilocano, mga kapatid? Agbalis? Agibalis? Awan. Tama yun, huwag? Praise God. Hallelujah. So, reverence, yun ang kanilang, everybody say attitude. Yun ang kanilang saloobin, mga kapatid. Praise God. Deep respect of God. Amen. Takot, mga kapatid. Takot sila na masaktan nila ang puso ng Diyos. Amen. Ano pa? They were one mind and purpose. They are truly oneness in every way. Amen. Kung basahin mo yung 44, 46 verses ng Acts chapter 2, mga kapatid. All that believe were together. Lahat ng mananampalataya ay magkakasama. Tulad ngayon, sama-sama tayo. Amen. Mamaya, maghiwalay tayo kaunti, pero sama-sama sa kainan pa rin. Yung iba ayaw talagang umuwi mag-isa. Kailangan may kasama. Amen. Sama-sama, mga kapatid. Yun ang attitude, ang saloobin nila at ginawa nila, mga kapatid. In one accord. You see, magkakasama sila sa isang pagkakaisa. Their worship was one of joy. Amen. Hindi lang basta na worship service, pero makikita na masayang-masaya sila. Tulad ng sinabi dito sa atin kanina, na dapat masaya ang ating mukha. Amen. Hallelujah. Daily, a regular practice with one accord. They have unified worship, mga kapatid, in the temple and from house to house. In fact, mga kapatid, one of the sub-themes of Acts, of the book of Acts, is joy. Nandoon ang joy fellowship sa book of Acts. Why? Bakit masaya sila? Because it is a victorious church. And a victorious church is a joyful church. Amen.
Marami mga kapatid. Acts 5:41, they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. Acts 8:8, and there was great joy in that city. Acts 8:39, now when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. Ito yung pagbautismo ng eunuch ko mga kapatid. So that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Acts 11:23, when he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. He was glad. Acts 13:48, now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as been appointed to eternal life believe. Mayroon pa sa Acts 14, sa Acts 15:3, Acts 15:31, Acts 16:34, Acts 21:17. Praise God, they were a joyful church. Amen. Tanong mo ang katabi mo, nasa iyo pa ba ang kagalakan na nanggagaling sa Panginoon? Dahil mga kapatid, amen, hallelujah, it will grow rapidly right from the start. Amen. Sa simula pa lang ng conversion, tulad ng eunuch ko, hanggang ngayon mga kapatid. Alam kong iba sa atin, praise God, 40 years nang naglilingkod sa Panginoon. Ang iba is 50 years na naglilingkod sa Panginoon. Wala pang nag-amen, wala pang 50 siguro. Ang iba, 20 years na naglilingkod sa Panginoon. Ang iba, 10 years na naglilingkod sa Panginoon. Ang iba, 1 taon na naglilingkod sa Panginoon. Ngunit may kagalakan pa rin sa kanilang puso. Praise God. Hallelujah. At ang expectation nila mga kapatid, dahil sa kagalakan, dahil sa himala, ay lumalago sila. Tanungin mo ulit ang katabi mo, talaga ba totoo bang lumalago ka na? Amen. Kasi ang Panginoon nagdadagdag. Hindi na ako magbabasa mga kapatid. Pero tingnan mo sa Acts 2:46, yun ang pinaka-Genesis ng Bible is the Acts chapter 2 actually. Praise God. Yun ang pinaka-Genesis ng Bible. Amen. Genesis 1 yan ng Bible. Pero tingnan mo, Acts 4. Verse 4, however, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000, 5,000. Sa Acts 5:14 mga kapatid, multitudes na, maraming mananampalataya na mga kapatid. Sa Acts chapter 6 mga kapatid, makikita natin dito, now in those days when the number of disciples was multiplying, dumarami. Acts 19, 9-10, but when some were hardened, did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. Noon pa man may Bible school na sa Book of Acts. Amen. May PI na doon. Maliban pa yun sa dinadala nating aralin sa bahay mga kapatid. Pagkatapos doon, sabi dito, si Pablo, nag-withdraw sila mga kapatid sa school of Tyrannus. And they continued for 2 years so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus. Both Jews and Greeks. Amen. Lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Kaya hindi lang ang isa sa mga sub-themes mga kapatid is joy, kagalakan. But isa sa mga sub-theme ng the Book of Acts is growth. Amen. Hindi ka apostoliko kung hindi ka lumalago. Pastor, bonsai ako eh. Lahing bonsai. Walang lahing bonsai mga kapatid. Dahil ang pangako ng Diyos ay walang magbubonsai sa atin mga kapatid. Lalago tayo lahat. The word of God grow in spite of opposition. Because the message powerfully move ahead. Praise God. The word of God cannot be bound. Hindi ito mapipigilan mga kapatid. Ikinulong nila si Pablo. Praise God. But sa Acts 28, patapos na ang Acts mga kapatid, hanggang chapter 28 lang yan. Verse 31, sabi doon, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding Him. Ipinangaral ang kaharian ng Diyos at inuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo may buong katapatan na walang sagabal.
Sabi ni Pablo sa mga Pilipos, mga kapatid, Philippians 2, verse 12 to 14, "But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel." Ikinulong nila si Apostol Pablo, pero tuloy-tuloy pa rin ang ebanghelyo, mga kapatid. Lumalago pa rin ang salita ng Diyos. Amen. At sabi sa 13, "So that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear." Ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ipahayag ng walang takot ang salita ng Diyos. These verses reveal the phenomenal results of the first century church. They had no phones, no cars, no radios, no televisions, no news, no print media, no mass transportation, no MRT, no planes, no internet, no social media. Yet in 2 years, the apostle and a dozen new disciples evangelized the entire region of Asia. Lakad lang. Maalala ko noon mga pioneers, missionary natin at mga pioneer natin sa Philippine Church, mga kapatid. Maalala kong kwento nila na pupunta sila from Cadiz City sa Negros Occidental yon to Bantayan Island. Alam niyo, taga Visayas, alam niyo, Bantayan Island. Once a week lang ang lancha. Ang lancha, ibig sabihin yung roro, yung barko, mga kapatid. Once a week. So ang missionary, pagpunta niya doon, mag-evangelize siya, hintay pa siya ng another week, mga kapatid, babalik. Ganon din sa panahon ni Apostol Pablo, mga kapatid. Siguro may kabayo, yes, okay na yun, mabilis na yun. Pero kung kabayuhin mo, ibang meaning kasi sa Bisaya din kabayuhin, day. Praise the Lord. Hallelujah. But what was it that produced these results? I believe, mga kapatid, it is an apostolic lifestyle. Amen. Pero bago ang apostolic lifestyle is apostolic attitude. Amen. Sa loobin at ugali, mga kapatid. While apostolic lifestyle and attitude relate to following the example of the early apostles in the first century, apostolic attitude refers to a mindset of humility. Nagtitake note kayo? Obedience and commitment to sharing the faith, while apostolic lifestyle describes the outward practices and daily life that effectively reflect their attitude. Amen. Including things like dedicated reaching out, mga kapatid, or outreach, community living, prioritizing spiritual disciplines as exemplified in the book of Acts. That is apostolic lifestyle. Now, attitude is more important than facts, education, money, circumstances, failures, successes, or the past. Everybody say attitude. Is more than important than appearance, giftedness, talents, abilities, and what other people think. Attitude is more important than what other people say or do to us. Attitude will make or break us, by the way. It is our most important asset. Amen. So balikan mo ulit. Sa likod mo naman, tanungin mo, kumusta ang ugali mo? Oh, sandali lang. Isa lang tanungin nyo. Makinig na kayo. Attitude colors our personality. And, parang sa motivational gifts natin, greatly affects how we see things. For example, one day a man noticed that his best saw was missing. Since the neighbor's son was seen in the area, the man suspected
he was guilty. Every time he saw the boy, the boy looked like he was doing suspicious. But later, the saw was found behind his workbench, where it had accidentally fallen. It seems his negative attitude crippled his ability to make a fair judgment. And by the way, the attitude we possess accompanies us wherever we go. Punta man kayo sa Pilipinas, uwi kayo. Punta man kayo sa ibang bansa, dala-dala nyo ang inyong saloobin pag-uugali. Amen. It stands at the core of our being, shaping the way we think and feel about everything. Para bang sinasala, mga kapatid, ng ating saloobin. Now, hindi ko matapos ito dahil binigay sa akin ni Sister Nancy ang time, 15 minutes to 4 na lang. So may 15 minutes na lang ako, hindi ko maubos ito. But tatalakay natin, siguro ito may kasunod pa. 4 areas that we must be sure to maintain apostolic attitude. Apostolic attitude, mga kapatid, is Christ-like attitude. Apostolic attitude, mga kapatid, is the proper attitudes. Amen. So, number 1 is our attitude toward God. I-summarize ko na lang ngayon kasi parang hindi ko naubos. Number 2 is our attitude toward ourselves as individuals and our attitude toward our brethren. And then our attitude toward apostolic ministry. We are all ministers. Amen. Hallelujah. Lumago ang church, hindi ko na ma-expound pa dito, mga kapatid, but that's another message. Lumago ang church dahil everyone was a minister. Bawat isa may gagawin siya. Sa katunayan, narinig nyo na sa akin na ang spiritual gifts hindi para sa iyo. Binigyan ka ng Diyos ng spiritual gifts to minister to your brothers and sisters, to the brethren. Kaya kung operational yan, hindi yan para sa iyo, napagpahirahan mo. Pag nag-pray ako, gagaling. Oh, may bayad. Hindi pwede yan. Kahit ng mga albularyo, hindi nila pinapayagan yan eh. Hindi gagaling yung ginagamot nila, mga kapatid. Okay, punta na tayo, mga kapatid. Praise God. Apostolic ministry means is the work we do together as a church. So kailangan may apostolic attitude tayo. Dahil doon lalabas ang ating apostolic lifestyle. At sa lifestyle na yan, mga kapatid, for sure, we are apostolics. Okay, attitudes toward God, mga saloobin sa Diyos. Una, number 1, love. Kailangan yun ang ating ugali, may pag-ibig. We must have the right kind of love. Matthew 22 verse 37, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. Praise the Lord. Palagi ko kayong pinapatanong yung katabi nyo. No? Ewan ko kung isigaw nyo sa unahan. Siguro itong portion na ito sisigaw, kayo isigaw din dito, sigaw doon. Tanungin nyo sila, do you love the Lord with all your heart, soul, and mind? Oh, hindi lang sa isang bibig ng tanong, maraming nagtanong. Dapat yun ang pinakauna na attitude ng isang apostolic church, mga kapatid. Pangalawa, faith and trust, pananampalataya at tiwala. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Praise God. May pananampalataya ba tayo? Sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is a strong conviction and trust in things one does not see. Amen. Without faith, it is impossible to please God. Amen. So if you don't have faith, Romans 10:17 says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
Amen. May faith ba tayo mga kapatid? Praise God. I think hindi tayo matatawaran dahil apostolikong naman talaga tayo. Number 3, mga kapatid, thankfulness. Ito na. Pasasalamat. Every Christian should have the attitude of gratitude. Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Nagpapasalamat ba tayo mga kapatid? Praise God, hallelujah. Kahit may problemang darating, may mga bagay pa rin tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Amen po ba? Tulad na kung may kinuha man sa atin sa mahal sa buhay, at least mga kapatid, pasalamat tayo, hindi pa tayo ang kinuha, kundi ibang tao pa. May panahon pa tayong maghanda, mga kapatid. Praise God. Kung nagkaroon man ng aberya, aberya ba yun? Praise God, ang iyong finances mga kapatid, or ang direksyon ng iyong pamilya, or ang pag-aaral ng iyong mga anak mga kapatid, may pasalamatan pa rin tayo dahil hindi naman doon nasusukat lang ang ating kayamanan. Praise God. Romans 1:18-20. Praise God. Hallelujah. May hatol pala ang Panginoon, mga kapatid. I think nauna na ako kanina sa aking thoughts. Pero God's righteous indignation is toward those who have become unthankful. Kailangan magpapasalamat tayo palagi. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo, huwag mo nalang tanungin. Tingnan mo ang mukha kung nagpapasalamat ba yan. Alright. An attitude of thankfulness for the blessings we have will help, mga kapatid, the bitterness that often destroys the spirit in a person or in the church. Amen. Praise God. If our relationship with God is right, it increases the likelihood that our relationship with others will be smooth as well. Proverbs 16:7, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiya-siya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Malalaman lang daw natin na kasiya-siya tayo sa Panginoon kung ang ating mga kaaway makikipag-ayos sa atin. Kung hindi pa, magkaaway pa rin kayo hanggang ngayon, giyera pa. Kulang pa ang ating pagbigay galak sa Panginoon, mga kapatid. Gusto niyo bang magalak ang Panginoon? Sa katunayan, mga kapatid, the Spirit of God in us yung nagbibigay galak at lakas sa atin. Praise God, hallelujah. So, kailangan maayos ang ating attitude, mga kapatid. And I believe dito sa Joy Fellowship, ewan ko lang sa mga na nakikipag-service sa atin online kung ayos din ang kanilang relasyon sa ating poong may kapal, sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. So that is attitudes toward God. Amen. Fasten your seatbelt. May 10 minutes pa. Attitudes toward ourselves. Mga saloobin sa ating sarili. I think makuha ko ito 5 minutes para maanuhan natin yung iba. Number 1, humility. Pagkakakumbaba. A humble estimation of oneself is very important. Romans 12:3. For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. Amen. Na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Verse 16, be of the same mind toward one another. Do not set your mind
See? Saloobin ito mga kapatid. Ugali ito. On things, on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag niyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Amen. Yun ang literal translation. Here comes the thought translation ng verse. Mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa, huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Aray ko. Humility includes a willingness to serve, even to do menial tasks. Maalala niyo yung foot washing natin, kinuha natin yun sa Bible. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon na ako, you call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one's another feet. Amen. Kung ako nga ang Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kaya man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Praise God. Hallelujah. Mayroong saying dito mga kapatid, or quote, si Lawrence D. Bell. Sabi niya, show me a man who cannot bother to do little things, and I'll show you a man who cannot be trusted to do big things. Amen. Matthew 25:21, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Question with us mga kapatid, are we humble? Are we humble enough to serve our fellow brother and sister? Humility, mga kapatid, is an apostolic attitude. Towards yourself. Para sa sarili mo yun. Kasi kung anong iniisip mo, wala. Hindi mo masabi na humble ako. Kasi pag sinabi mong humble ka, may pride ka na. Kasi para lang yun sa sarili mo eh. Pangalawa is teachable or teachability. Dapat, ang hirap nito Tagalog mga kapatid, pero tuloy na lang ako sa Google Translation. Kakayahan sa naturuan. No? Okay, teachability, pwedeng maturuan. To be teachable is to be wise. Proverbs 15:31-32, the ear that hears the rebukes of life will abide among the wise. He who disdains instruction despises his own soul, but he who heeds rebuke gets understanding. Ang taong nakikinig sa mga turo ng buhay ay maibibilang sa mga marurunong. Pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag pinapasama ng tao ang kanyang sarili kapag binabaliwala niya ang pagtutuwid sa kanyang pag-uugali. Ngunit kung makinig siya, lalago ang kanyang kaalaman. Praise the Lord. Nasa Biblia pala yun mga kapatid. Amen. Teachability includes an eagerness to learn and grow. Ang iba sabihin na, matagal na ako sa church. Oh, here's my resume. Di ba? Song leader ako. Youth leader ako. Di ba? Maraming resume. MC ako. Nag-preach din ako ilang Sunday. Ba? Tapos ayaw ko nang matuto. Kasi alam ko ng lahat. Hindi yan teachable, di ba? Ayaw niyang lumago. tuloy na nabangga ko mga kapatid ang microphone na ito. Ayaw niyang lumago. He is not eager to learn and grow. Marami pa tayong dapat matutunan. Amen. Hallelujah. Praise God. Kahit na nga lang sa orientation no, mapapansin ninyo na ang pinapaliwanag mo minsan hindi mag-work, then paisip sa'yo ng Panginoon, mag-aral ka rin. May ibang
presentation ka na naman ng gospel. May ibang verses na naman na ibigay ang Panginoon sa iyo. Kahit nga sa pagtatrabaho ng bahay, alam nyo ba yan? Kahit may degree ka sa paglilinis ng kubeta, mayroon pa rin mga scientist, mga kapatid, na maggagawa ng mga panglinis sa kubeta na hindi mo pa nagamit. Totoo yan. May procedure ka, okay, sundan mo ng dry ang wet mop. Who knows, may makaimbento ng mop na dry na kaagad, mga kapatid. Di ba? Kasi they keep on inventing. They keep on growing their knowledge. They keep on studying. Amen. Tayo din, mga kapatid. Kung kung ariin mong hindi ka pa nakarating, praise God, ay totoo naman dahil our best days are ahead of us. Hindi lang ability to learn and grow, mga kapatid, ability to learn from correction. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Ability to profit from advice, but ability to profit from criticism. Ang iba ayaw ang criticism. Amen. Pero ang iba naman ang conclusion eh. Pero kung may criticism, harapin mo, mga kapatid. Tingnan mo kung may katotohanan. Sa katunayan, mga kapatid, kung nanonood kayo or gusto nyo ma-improve ang inyong sarili, nanonood kayo ng mga interview. Ako, mga kapatid, itong preaching ko, pinapanood ko ito. At saka ina-advisean ko yan dyan sila na putulin mo ito, putulin mo yan. Ibig sabihin yung dulo, mga kapatid. Kaya pinapakinggan kong sarili ko. Praise God. Kailangan daw kasi na pakinggan mo, okay, to evaluate yourself is i-download mo ang video, i-play mo, wag mo munang tingnan, i-evaluate mo muna yung mga words. Di ba? And then, tingnan mo na naman, tingnan mo yung mga actions mo. Kailangan mong i-evaluate, di po ba? Praise God. So kung may criticism, parang nananalamin ka. You are looking into a mirror, mga kapatid. Tingnan mo kung totoong ikaw yan. Kung hindi naman, mga kapatid, hindi baliwalain mo. Pero kung nakita mo na totoo yun, ang criticism, ikaw talaga yan, di ba ang salamin hindi magsisinungaling? O baka yun ang salamin natin kung minsan yung criticism. Praise God. So, we need to be teachable. Amen. Praise God. The old as well as the young need a teachable attitude. Praise God. Sabi ng isang writer, mga kapatid, education is too good to limit to the young. Praise the Lord. Pangatlo, honesty towards our mistakes. Anong honesty sa Tagalog? Katapatan sa ating mga pagkakamali. James 5:16, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of the righteous man avails much. Praise God. Overtime na ako. This includes willingness to admit your mistakes and willingness to correct them. The attitude of humility, teachable, and honesty will certainly prepare us to be useful to the Lord. Amen. Praise God. Will you stand, mga kapatid? Actually, nasa 1/4 pa lang ang mensahe, mga kapatid. Kasi ang pinakamarami dito is attitudes toward our brethren. Na makarelate talaga sa atin. Ito, Diyos pa lang, mga kapatid. At ito ay sa ating sarili. Praise God. But I believe, mga kapatid, ay ito yung kalooban ng Diyos. I want to stay in time, mga kapatid. Alalahanin lang natin, attitudes towards ourselves is humility, teachability, honesty towards or toward our mistakes. Amen. It will certainly prepare us to be useful of the Lord. Amen. Praise God. Kung hindi man kayo maka-attend next week, subukan nyo, mga kapatid, na manood at
nandito pa ako next week. Amen. Dahil sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, nangungusap talaga sa akin ang Panginoon sa ating mga saloobin. You see, ang ating lifestyle manggagaling kung ano ang sinasala ng ating pag-uugali, mga kapatid. Praise God. So, I would ask the Lord right now, mga kapatid, manalangin tayo that He will give us understanding, Panginoon.